Bago pa man ako makarating sa engrandeng family dinner sa bahay ng biyenan ko, bigla na lang hinila ng gusgusin kong pamangkin ang braso ko at bumulong. Tita, wag na wag kang susunod sa anumang iutos nila sa loob. At tama nga siya. Sa kalagitnaan ng selebrasyon, halos himatayin ako sa nasaksihan kong ginagawa ng asawa ko. Malakas ang ihip ng hangin nang huminto ang sinasakyan kong taxi sa tapat ng isang nagtataasang bakal na tarangkahan. Ito ang marangyang tahanan ng aking biyenan, si Victoria. O mas tamang sabihin, ang bahay na pinaniniwalaan ng buong angkan ni Daniel, ang aking asawa. Nabunga ng tagumpay ng kanilang pinakamamahal na anak. Bumaba ako ng sasakyan. Hinigpitan ang pagkakasara ng aking manipis na jacket para labanan ang malamig na simoy ng hangin. Ang kalangitan ay nag-aagaw na sa kulay kahel at pula. Isang hudyat na malapit nang magsimula ang hapunan. Ang paligid ng eksklusibong subdibisyon na ito ay tahimik, kabaligtaran ng ingay na naririnig ko na mula sa likod ng matataas na pader ng bahay ng aking biyenan. Ang tunog ng halakhakan, kalansing ng mga kopita, at masayang kuwentuhan ay nagsasabi na ang salo-salo para sa kaarawan ni Victoria ay malapit nang magsimula. Huminga ako ng malalim. Sinusubukang ihanda ang aking sarili. Hindi kailanman naging madali para sa akin ang pakikiharap sa pamilya ni Daniel. Palaging may mga mapangmatang tingin, matatalas na parinig, at mga utos na tila ba ako ay isang utusan na kailangan kong lunukin para mapanatili ang kapayapaan sa aming pagsasama. Ngunit, hindi ako kailanman nagreklamo. Mahal ko si Daniel, at handa akong isantabi ang aking sariling kapakanan. Sakto nang iaangat ko ang aking kamay para pindutin ang doorbell. Isang maliit at malamig na kamay ang biglang humila sa laylayan ng aking damit. Napapitlag ako at napayuko. Nakatayo roon si Nina, ang anak ng ate ni Daniel. Si Nina ang batang laging napapabayaan sa pamilyang ito. Ang suot niyang damit ay mukhang luma, maluwag, at kupas na. Hindi ito nababagay sa karangyaan ng bahay na ito. Maputla ang kanyang mukha, at nanginginig ang kanyang katawan. Nina, bakit ka nandito sa labas, anak? Malamig dito, sabi ko ng may lambing habang lumuluhod para magpantay kami. Akmang hahaplusin ko ang kanyang buhok. Ngunit mas lalo niyang hinigpitan ang pagkakahawak sa braso ko. Ang kanyang mga bilugang mata ay nakatitig sa akin na may pambihirang takot. Lumingon siya sa kaliwat kanan na parang natatakot, na may nakamasid. Saka inilapit ang kanyang bibig sa aking tainga. Nanginginig ang kanyang boses nang siya'y bumulong ng mabilis. Tita, pakinggan niyo po si Nina. Huwag na huwag po kayong susunod sa mga utos nila sa loob. Umalis na po kayo dito. Masasama sila, tita. Ipinagdiriwang nila ang bagong kasal ni Tito Daniel. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang malamig na hangin ay parang nagyelo sa aking mga ugat. Tinitigan ko si Nina. Nang may lubos na pagtataka, ang mga salita ng munting bata ay paulit-ulit sa aking isipan na parang sirang plaka. Lumilikha ng masakit na ugong. Bagong kasal ni Daniel, ang asawa ko. Anong ibig mong sabihin? Nina, nasa loob si Tito Daniel mo, di ba? Busy lang siya sa trabaho niya. Sabi ko, na may nanginginig na boses. Sinubukan kong ngumiti. Kinukumbinsi ang sarili na nagkakamali lang ang bata. Umiling ng malakas si Nina. Nagsimulang mamuo ang mga luha sa kanyang mga mata. Hindi po nagsisinungaling si Nina, tita. May dala si Tito Daniel na ibang babae. Masaya silang lahat. Umalis na po kayo, tante. Masasaktan lang po kayo, sabi niya ulit. Ngayon ay may kasama ng mahinang hikbi. Bago pa ako makapagtanong, narinig ko ang tunog ng trangka ng tarangkahan na binubuksan mula sa loob. Nagulat si Nina, at mabilis na tumakbo palayo. Nagtago sa likod ng mayayabong na halaman sa isang sulok ng hardin. Bahagyang bumukas ang tarangkahan. At bumungad ang mukha ng isa sa mga kasambahay, na agad umiwas ng tingin nang makita ako. Tuloy po kayo. Kanina pa po kayo hinihintay ni Senyora Victoria. Sabi niya ng masungit. Hindi man lang nag-abalang buksan, nang maluwag ang gate para sa akin. Nang may mga paang parang may pabigat na 10 kilo. Humakbang ako papasok. Ang malawak at magandang hardin na may estilong Europeyong fountain
ay parang daan patungo sa aking bitayan. Ang puso ko ay kumakabog ng napakabilis. Ang mga salita ni Nina ay patuloy na bumabagabag sa akin. Imposibleng pagtaksilan ako ni Daniel. Ang asawa ko ay isang masipag na lalaki. Ang lalaking laging nagsasabi sa akin na magtiis sa kanyang pamilya para sa aming kinabukasan. Ngunit, lahat ng pag-asang iyon ay gumuho nang tumapak ako sa malawak at maringal na sala. Ang tanawin sa aking harapan ay parang isang malaking maso na buong lakas na humampas sa aking ulo. Nakatayo akong parang bato sa may pintuan, halos mawalan ng hininga. Sa gitna ng silid, pinaliligiran ng 12-dosenang miyembro ng pamilya na masayang naghihiyawan. Nakatayo si Daniel. Nakasuot siya ng isang mamahaling silk polo na kulay ginto, ngunit hindi ang kanyang itsura ang nagpaguho sa aking mundo. Sa tabi niya ay nakatayo ang isang batang babae na may suot na hapit na bestida at makapal na kolorete sa mukha. Magkadikit sila, at ang kamay ng babae ay nakapulupot sa braso ni Daniel. Sa ibabaw ng mahabang mesang gawa sa marmol sa kanilang harapan, mayroong isang buong lechon na napakaganda ng pagkakaayos. Sakto sa pagpasok ko, hiniwa ni Daniel ang isang bahagi ng balat ng lechon. Lalong lumakas ang hiyawan ng pamilya. Si Victoria, ang kanyang ina, ang pinakamalakas pumalakpak na may ngiting hindi ko pa nakikita kailanman. Ang unang hiwa para sa iyong magandang bagong asawa, anak. Sigaw ni Victoria. Napuno ng pagmamalaki. Ngumiti ng malapad si Daniel. Isinubo ang piraso ng lechon sa bibig ng babae sa kanyang tabi na may tingin na puno ng pagmamahal. Ang babae, na narinig kong tinawag na Bianca, ay tinanggap ang pagkain habang tumatawa ng malandi. At pagkatapos ay siya naman ang sumubo ng pagkain sa bibig ng aking asawa. Ang aking asawa, ang lalaking nagpaalam sa akin kaninang umaga, dahil may mahalaga raw siyang kliyente sa ibang probinsya. Ang lalaking nangakong susunod sa akin sa dinner na ito, kapag natapos ang kanyang trabaho. Nanghina ang aking mga tuhod. Napahawak ako sa hamba ng pinto para hindi matumba. Nag-init ang aking mga mata. Ngunit ang pamamanhid sa aking puso ang pumipigil sa mga luha. Kabaliwan ito. Isang masamang panaginip na napakatotoo. Lahat ng kamag-anak nila ay nandito. Mga tito, tita, at mga pinsan ni Daniel. Lahat sila ay tumatawa at bumabati sa bagong mag-asawa. Alam nilang lahat. Suportado nilang lahat ang kataksilang ito. At ako ang nag-iisang tanga na walang kaalam-alam. Biglang napansin ni Victoria ang aking anyo na nakatayo sa may pintuan. Ang ngiti sa kanyang matandang mukha ay hindi nawala, bagkus ay naging isang mapanuyang ngisi. Lumapit siya sa akin na mataas ang noo, nagpapakita ng kayabangang laging ipinapakita niya sa akin. Ang dating maingay na silid ay unti-unting tumahimik. Lahat ng mata ay nakatuon na ngayon sa akin. Tinitingnan ako na para bang ako ay isang dumi na sumisira sa kanilang magandang tanawin. Sa wakas, dumating ka rin, Angela. Sabi ni Victoria sa malamig na tono. Mabuti naman. At dumating ka sa tamang oras. Tinitigan ko ang kanyang mga mata. Naghahanap ng kahit katiting na pagsisisi o simpatya. Ngunit wala akong nakita kundi galit. Mama, ano po ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Tanong ko na paos. Halos pabulong na. Daniel, sino ang babaeng yan? Bago pa makasagot si Victoria, lumapit si Daniel habang hawak ang kamay ni Bianca. Ang kanyang mukha ay walang bahid ng pagsisisi. Sa halip, tiningnan niya ako ng may malamig na ekspresyon na napaka-estranghero. Ang lalaking kilala ko ay naglaho na. Hindi ka bulag, Angela. Nakikita mo kung ano ang nangyayari. Sabi ni Daniel ng malakas, tinitiyak na maririnig ng buong silid. Ito si Bianca, ang bago kong asawa. Ikinasal kami kaninang umaga. Ang kanyang mga salita ay parang punyal na itinarakan sa aking dibdib. Kasal? Pero, asawa mo ako. Daniel, hindi pa tayo annulled. Paano mo nagawa ito sa akin? Sa harap ng pamilya mo? Mahinang umirap si Bianca. Tinitingnan ako mula ulo hanggang paa na may mapanuring tingin.
So ito pala yung babaeng linta na madalas mong ikuwento, Mas. Hindi nakapagtataka na hindi mo na siya matiis. Tingnan mo nga ang itsura niya. Kaawa-awa, sabi ni Bianca nang may pang-aasar. Tumawa ng mahina si Victoria, sumasang-ayon sa sinabi ng kanyang bagong manugang. Huwag ka ng maraming salita, Angela. Ang presensya mo palang dito ay sumisira na sa selebrasyon namin. Ngayong nandito ka na, mas mabuting pumunta ka na sa kusina. Hugasan mo ang lahat ng maruruming plato at ihanda mo ang dessert para sa mga bisita. Yun lang naman, ang trabahong nababagay sa isang babaeng walang silbi na tulad mo. Ikinuyom ko ang aking mga kamao. Ang aking pagkatao ay niyurakan sa harap ng dose-dosenang mga mata. Ngunit bago pa ako makalaban, kinuha ni Daniel ang isang brown na folder mula sa isang maliit na mesa at inihagis ito sa akin. Ang folder ay nahulog at kumalat ang mga papel sa sahig, sa tapat mismo ng aking mga paa. Pulutin mo yan, utos ni Daniel ng malamig. Iyan ang annulment papers natin. Pinirmahan ko na. Nasa loob din niya ng waiver para sa mga ari-arian. Kailangan mong pirmahan ang paglilipat ng kotse at ng joint savings account natin sa pangalan ko. Iyan ang kabayaran. Dahil sa matagal na panahong pakikipisan mo sa akin at pagpapahirap sa buhay ko. Kailangan ko ang perang yun. Para magsimula ng masayang buhay kasama si Bianca. Napayuko ako. Tinitingnan ang mga papel na nagkalat. Annulment. Waiver of assets. Ang mga salita ni Daniel ay umalingaw-ngaw. Nakikipisan. Kabayaran. Isang mapait na tawa ang biglang sumabog sa loob ko. Bagaman hindi ito lumabas sa aking mga labi, ito ay isang dramatikong kabalintunaan na nakakatawa at kasuklam-suklam. Hinihiling ni Daniel na isuko ko ang aming mga ari-arian. Pinalalayas ako na parang pulubi. Ang pamilyang ito ay nagbubunyi habang ako'y tinatapak-tapakan. Ipinagmamalaki si Daniel bilang isang mayaman at matagumpay na provider. Wala silang kaalam-alam. Bulag sila sa katotohanan. Hindi alam ni Daniel na ang kumpanyang pinagtatrabahuan niya, kung saan siya ay isang mid-level manager, ay isang kumpanya na palihim kong pag-aari. Hindi niya alam na sa tuwing malapit ng malugi ang kumpanya nila, ang pondong dumarating ay galing sa aking personal na bank account. At ang pinaka-nakakatawa sa lahat, ang marangyang bahay na ito na kanilang tinatapakan. Ang bahay kung saan nagdiriwang si Victoria ng isang piging ng kataksilan, ay binili sa ilalim ng pangalan ng isang shell company. Isang shell company na ang mga dokumento ng pagmamay-ari ay nakatago sa aking safe. Ang bahay na ito ay akin. Tinitigan ko ang mga mukha ng aking asawa, biyenan, at ng kanyang kabit. Pakiramdam nila ay nanalo na sila. Pakiramdam nila ay nagtagumpay silang paalisin ako at agawin ang ari-arian na akala nila ay kay Daniel. Sige, kung ito ang laro na gusto nilang laruin, sasakyan ko muna sila. Yumuko ako. Dahan-dahang pinulot ang folder at mga papel. Inayos ito gamit ang mga kamay na kunwari nanginginig. Nang walang imik, tumalikod ako at naglakad patungo sa kusina, na parang isang asong masunurin sa kanyang amo. Narinig ko ang tawa ng tagumpay mula kina Bianca at Victoria sa aking likuran. Sinundan ng hiyawan ng ginhawa mula sa iba pang miyembro ng pamilya na nagpatuloy sa kanilang party. Pinapunta nila ako sa kusina para maghugas ng maruruming plato. Akala nila ito na ang parusa para sa akin. Hindi nila alam na sa pagpapadala nila sa akin palayo sa kanilang paningin, binigyan lang nila ako ng pagkakataon na ihanda ang kanilang tuluyang pagbagsak. Huhugasan ko ang maruruming plato na iyon, tulad ng kung paano ko lilinisin ang aking pangalan at buhay mula sa mga basurang tulad nila ngayong gabi. Ang kusina ng bahay na ito ay napakalawak, kumpleto sa mga kumikinang na stainless steel na kagamitan. Ngunit para sa akin, ang lugar na ito ay napakalamig at nakakasakal. Tumayo ako sa harap ng lababo. Binuksan ang gripo ng malakas para matakpan ng tunog ng tubig ang ingay mula sa sala. Sa tabi ng lababo, isang bundok ng maruruming plato ang naghihintay na linisin. Kumuha ako ng espongha, nilagyan ng sabon, at sinimulang kuskusin ang mga mamantikang plato. Muling nag-init ang aking mga mata.
Ang mga luhang kanina ko pa pinipigilan ay tuluyan ng pumatak, humalo sa bula ng sabon. Ang sakit sa dibdib ko ay napakatotoo, parang isang sugat na dahan-dahang hinihiwa. Habang kinukuskos ang mga mamahaling plato na gawa pa sa Europa. 3 taon na ang nakalipas. Pinakasalan ko siya ng may buong paniniwala na natagpuan ko na ang isang tapat na lalaki. Bilang nag-iisang tagapagmana ng yaman ng aking pamilya, palagi akong napapaligiran ng mga lalaking naghahabol lang sa aking pera. Nang makilala ko si Daniel, nagpa siya akong itago ang aking tunay na pagkatao. Nagpanggap akong isang ulilang empleyada. Si Daniel noon ay tila isang simpleng lalaki, masipag at mapagmahal. Hindi niya pinansin ang aking mahirap na background. Nangako siyang aalagaan ako at paliligayahin gamit ang sarili niyang pawis. Nahulog ako sa kanyang matatamis na salita. Ngunit ang ilusyong iyon ay unti-unting gumuho. 6 na buwan matapos ang aming kasal. Nagsimulang lumabas ang tunay na ugali ni Daniel. Isang gabi, umupo siya sa tabi ng kama na may itsura ng kawalan ng pag-asa. Umiiyak na parang buwaya. Habang nagsasabing ang kumpanya niya ay malapit ng malugi, hindi ko na alam ang gagawin ko, Angela. Umaasa sa akin ang pamilya ko, si Mama. Kailangan niya ng pera para sa gamot. Ang mga kapatid ko, laging humihingi ng tulong. Hindi ko masabi sa kanila ang kabiguan ko. Hikbi ni Daniel noon. Niyayakap ako ng mahigpit nang makita ang aking asawa na nasisira. Nadurog ang puso ko at doon nagsimula ang aking katangahan. Gamit ang dahilan na mayroon akong kaunting naipon mula sa mana, nagsimula akong mag-transfer ng malalaking halaga sa kanya. Mula sa 10,000 ay naging daan-daang libo. Gumamit ako ng iba't ibang dahilan para magmukhang lehitimo ang pera. Pinalabas na kumikita ako sa mga maliliit na investment para maibigay sa kanya. Tinanggap ni Daniel ang pera na may kumikinang na mga mata. Pinupuri ako bilang isang mabuting asawa at pagkatapos ay ginamit ang pera para tustusan ang kanyang magarbong pamumuhay. Nilinis ko ang isang malaking kaldero nang may sobrang lakas, inilalabas ang galit sa mga natuyong tutong. Ang mga kasinungalingan ni Daniel ay napaka-organisado. Binaliktad niya ang mga katotohanan ng walang awa. Sa pamilya niya, gamit ang perang patuloy kong ibinibigay sa kanya, bumili siya ng mamahaling sasakyan, mga damit na may tatak, at nag-installment pa ng mga luxury items para sa kanyang ina. Lumikha siya ng imahe ng isang napakatagumpay at napakagaling na batang ehekutibo. Siya ang bayani at breadwinner ng pamilyang ito. At nasaan ako sa kanyang kuwento? Siniraan niya ako ng husto. Kinumbinsi ni Daniel ang kanyang ina at mga kamag-anak na ako ay isang asawang linta at walang utang na loob. Ikinuwento niya na ako ang umuubos ng lahat ng kanyang pera sa pamimili. Natamad ako sa bahay. At ang pinakamasakit, inakusahan niya akong baog dahil hindi pa kami nagkakaanak. Ang katotohanan. Sa tuwing yayayain ko siyang magpatingin sa doktor, palagi siyang nagagalit at tumatanggi sa dahilan na abala siya. Huminto ako sa paghugas. Ipinikit ang aking mga mata ng isa pang masakit na alaala. Ang pumasok, noong Pasko ng nakaraang taon, nagtipon din ang buong pamilya sa bahay na ito. Si Victoria, na nakasuot ng mamahaling damit, ay tinawag ako sa harap ng lahat. Angela, halika rito. Tawag ni Victoria noon ng malakas. Nang lumapit ako, itinuro niya ang mga maruruming plato sa mesa. Dalhin mo lahat to sa kusina. At yung mga buto ng manok, ipunin mo para sa mga pusang kalye. Alam mo naman, yun lang ang silbi mo dito. Si Daniel, nagpapakapagod para buhayin ka. Baog na nga, tamad pa. Dapat pala, humanap na lang si Daniel ng asawang kapantay niya. Hindi isang mahirap na babaeng pabigat lang. Noon, yumuko lang ako. Pinigilan ang mga luha at dinala ang mga plato sa kusina. Tumingin ako kay Daniel. Umaasang ipagtatanggol niya ako. Ngunit ang lalaki ay tahimik lang na humihigop ng kanyang kape. Binabaliwala ang aking mga nagmamakaawang tingin. Ngumiti pa siya nang isa sa mga pinsan niya ay nagbiro tungkol sa mga babaeng baog. Muling pumatak ang mga luha. Ngayon, hindi na dahil sa lungkot,
kundi dahil sa galit na kumukulo sa aking kalooban. Hinayaan kong yurakan, insultuhin, at duraan ako ng pamilyang ito dahil lang naniwala ako sa isang malaking kasinungalingan na nilikha ng sarili kong asawa. Isinakripisyo ko ang aking katinuan, itinago ang aking kapangyarihan, para lang wasakin ng isang lalaking ang buong buhay ay nakadepende sa akin. Huminga ako ng malalim, tinitigan ang aking refleksyon sa salamin ng oven. Mga matang mapula, buhok na basta na lang itinali, at simpleng damit na sadya kong isinuot para hindi mapansin. Ang itsura ko nga ay parang isang babaeng mahina. Naloko silang lahat. Hindi nila alam na nakikipaglaro sila sa apoy, na kayang tupukin ang kanilang mga buhay. Akala ni Daniel ay napakatalino niya. Akala niya ay nagtagumpay siyang lokohin ako. Ubusin ang aking yaman sa dahilan ng negosyo, at pagkatapos ay itatapon na lang ako kapag nakuha na niya ang lahat at nakahanap ng mas magandang babae. Pinapirma niya ako ng waiver of assets, hinihiling ang kotse at savings na akala niya ay bunga ng kanyang paghihirap. Isang napakapangit na biro. Huminto sa panginginig ang aking mga kamay. Isinara ko ang gripo. Ang ingay ng tubig ay nawala, at muling narinig ang mga hagikgikan mula sa sala. Ngunit ngayon, hindi na ito sumasakit sa puso ko. Ang tunog na iyon ay parang mga langaw na malapit nang mamatay sa lason. Kinuha ko ang isang malinis na tuwalya, pinunasan ang aking mga kamay. Tinitigan ko ang brown na folder na naglalaman ng annulment papers na dala ko mula sa sala, nakapatong ngayon sa mesa ng kusina. Sa tabi nito ay ang aking smartphone. Ang teleponong kumukonekta sa akin sa aking tunay na mundo. Isang mundo kung saan ang pangalan ko ay binabanggit ng may buong paggalang. Isang mundo kung saan ang isang maliit na utos mula sa akin ay kayang wasakin ang karera ng isang tao sa isang iglap. Tama na ang iyak. Tama na ang pagganap bilang isang inaaping asawa. Kung gusto nilang mawala ang mahirap at walang kalaban-laban na si Angela, pagbibigyan ko sila. Ngayong gabi, ang mahinang babaeng iyon ay mamamatay sa kusinang ito. Pinunasan ko ang mga huling bakas ng luha sa aking pisngi. Ang aking mukha ay naging napakalamig at walang ekspresyon. Wala nang natitirang pag-ibig para kay Daniel. Ang pagmamahal at pasensya ko para sa pamilyang ito ay naglaho kasabay ng unang piraso ng lechon na isinubo niya sa bibig ni Bianca. Ngayon, ang natitira na lang sa aking dibdib ay ang nag-aalab na pagnanais na bigyan sila ng isang leksyon na hinding-hindi nila malilimutan. Hindi ako basta makikipag-anol at aalis. Masyadong madali iyon para sa kanya. Babawiin ko ang lahat ng karangyaang tinatamasa niya. Wawasakin ko ang kanyang pekeng pagkatao. At ilalantad ko ang kanyang kabulukan sa harap ng pamilyang humahanga sa kanya. Sisiguraduhin kong mararanasan ni na Daniel, Bianca, at Victoria ang isang pagkasirang mas masakit pa sa sakit na idinulot nila sa akin ngayong gabi. Kailangang magsimula na ang unang hakbang. Hindi na ako maghihintay. Kinuha ko ang aking telepono. Binuksan ang screen. At naghanda. Tawagan ang aking mga pinagkakatiwalaang tao. Ang tunay na laro ay magsisimula pa lang. At sa pagkakataong ito, ako na ang magiging direktor. Nakatayo pa rin akong parang bato sa malawak na kusina. Ang aking mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng marmol na mesa na kasing lamig ng yelo. Ang ingay mula sa sala, kung saan ipinagdiriwang ng aking asawa at ng kanyang bagong asawa ang kanilang kataksilan, ay marahang tumatagos sa mga pader. Huminga ako ng malalim. Ang kalungkutang kanina'y bumabalot sa aking puso ay napalitan ng isang bagay na mas malakas at mas madilim. Isang bagay na parang apoy, na handang tumupok ng lahat. Ang isip ko ay lumipad pabalik sa mga pangyayari ilang araw na ang nakalipas. Nagsimula ang lahat sa isang maliit na pagkakamali ni Daniel. Isang gabi, umuwi siyang medyo lasing dahil sa pagdiriwang ng isang matagumpay na proyekto. Nakatulog siya sa sofa sa kanyang home office nang hindi na isara ang kanyang laptop. Bilang asawa na laging nag-aasikaso sa kanya, pumasok ako para kumutan siya at ayusin ang kanyang mesa. Nang isasara ko na sana ang laptop, napansin ko ang isang bukas na web browser. Ito ang online banking site ni Daniel. Sa una,
Wala akong intensyon na pakialaman ang kanyang pananalapi, pero isang transaksyon ang nagpatigil sa pagtibok ng aking puso. Isang malaking transfer na umaabot sa bilyon-bilyong piso patungo sa isang account ng isang luxury property developer sa sentro ng syudad. Natigilan ako. Palaging nagrereklamo si Daniel. Nagipit ang kumpanya nila. Palagi siyang humihingi ng pera sa akin. Kung gayon, saan siya kumuha ng bilyon-bilyong piso? At para saan ito? Ang hinala na matagal ko nang isinasantabi ay tuluyan ng sumabog. Kinabukasan, nang walang kaalam-alam si Daniel, agad kong tinawagan si G. Bautista. Si Bautista ay isang top-tier private investigator na madalas kong kunin para suriin ang background ng mga potensyal na business partners. Siya ay isang propesyonal, tahimik, at napakabilis kumilos. Hiniling ko kay Bautista na imbestigahan ang lahat ng galaw ng pera ng aking asawa, ang kanyang trabaho, at mga gawain sa labas ng bahay. 2 araw pagkatapos, ipinatawag ako ni Bautista sa isang pribadong silid sa isa sa mga restaurant na pag-aari ko. Umupo ako habang inilalatag ni Bautista ang isang makapal na itim na folder sa mesa. Senyora Angela, nakuha ko na po lahat ng impormasyong hiniling ninyo, sabi niya. Kailangan ko pong sabihin na ang mga nalaman ko ay higit pa sa inaasahan natin. Maraming itinatago ang asawa ninyo at may kasama itong seryosong krimen. Nanginginig ang kamay ko nang buksan ang folder. Ang unang pahina ay isang sampal sa aking mukha. Isa itong internal audit report mula sa kumpanyang pinagtatrabahuan ni Daniel. Isang kumpanya na palihim kong binili 2 taon na ang nakalipas sa pamamagitan ng isang shell company sa ibang bansa. Walang kaalam-alam si Daniel na ang kanyang asawa ang tunay na may-ari ng kanyang pinagkakakitaan. Ipinaliwanag ni Bautista ang kanyang mga natuklasan. Ang asawa ninyo ay hindi kailanman nakaranas ng salary cut o banta ng pagkalugi, senyora. Sa katunayan, sa loob ng 6 na buwan, ginamit niya ang kanyang posisyon bilang finance manager para magnakaw ng pondo ng kumpanya. Minanipula niya ang mga invoice mula sa mga peking supplier at inilipat ang pera sa kanyang personal na account. Napalunok ako. Ang kabuuang halaga na kanyang ninakaw ay nakakagulat. Saan napunta ang pera? Inilipat ni Bautista ang pahina. Lumitaw ang mga litrato ng isang batang babae. Na makapal ang makeup ang parehong babae na kasama ni Daniel ngayon. Ang pangalan niya ay Bianca. Ang bilyon-bilyong pisong ninakaw niya mula sa kumpanya ninyo ay ginamit para bumili ng isang luxury condo unit, cash. Ang kondo ay ipinangalan sa babaeng ito, si Bianca. Halos 1 taon na silang may relasyon, walang awang paliwanag ni Bautista. Napatawa ako ng mapait. Si Daniel, ang asawa kong nagkukunwaring biktima ng ekonomiya, ay nagnanakaw pala sa sarili kong kumpanya para ibili ng palasyo ang kanyang kabit. Ngunit hindi pa doon natapos ang mga revelasyon ni Bautista. Ang mas interesante ay ang background ni Bianca. Senyora Angela, hindi siya galing sa mayamang pamilya. Si Bianca ay isang walang trabaho na baon sa utang sa maraming iligal na online lending apps. Ang mga utang niya ay umabot na sa 100,000 piso kasama ang interes. Ipinakita ni Bautista ang mga kopya ng mga text message na may pananakot mula sa mga debt collector. Ang babaeng ito ay naghahanap ng mayamang lalaki para gamitin. Nakita niya ang asawa ninyo. Minanipula niya si Daniel. Kinumbinsi na siya ang tunay niyang pag-ibig. At hiniling na ibili siya ng kondo. At tustusan ang kanyang lifestyle. Dumikit siya sa asawa ninyo na parang linta dahil alam niyang hindi siya gagalawin ng mga naniningil habang nasa ilalim siya ng proteksyon ng isang lalaking mukhang makapangyarihan, isang madilim na komedya. Akala ni Daniel ay isa siyang magaling na lalaki na nakabihag ng isang magandang bata. Ang totoo, isa lang siyang biktima na sinisip-sip ng isang manlolokong hinahabol ng mga loan shark. Pareho silang sinungaling na naglolokohan sa isa't isa. Ito na ba ang lahat, Bautista? Tanong ko noon. Sinusubukang ayusin ang aking naguguluhang damdamin. May isa pa po, senyora. Sabi ni Bautista, inililipat sa huling pahina. Tungkol ito sa aking biyenan, si Victoria. Si Senyora Victoria ay may itinatagong sikreto.
Sa likod ng kanyang mga alahas at branded na bag, mayroon siyang masamang bisyo. Nalulong siya sa isang investment scam. Paliwanag ng investigador. Ilang buwan na ang nakalipas. Bumagsak ang scam na iyon. Tumakas ang organizer, dala ang pera ng mga miyembro, kasama na ang pera ni Senyora Victoria. Dahil umutang siya sa isang kilalang loan shark para sumali doon, hinahabol na siya ngayon. Sa kanyang desperasyon, gumawa siya ng isang mapangahas na hakbang. Inilabas ni Bautista ang isang kopya ng titulo ng lupa. Nanlaki ang mga mata ko nang mabasa ang address. Ito ang address ng marangyang bahay na ito. Nagpagawa si Senyora Victoria ng pekeng titulo ng bahay na ito. Pagkatapos, isinangla niya ang pekeng titulo sa isang napakadelikadong loan shark para makakuha ng pera. Napahinga ako ng malalim. Ang pamilya ng aking asawa, ang mga taong laging nang iinsulto sa akin, ay isang grupo pala ng mga kriminal, manloloko, at mga hangal. Isinangla ni Victoria ang pekeng titulo ng bahay na pag-aari ng aking kumpanya. Ang orihinal na titulo ay ligtas na nakatago sa vault ng aking abogado. Lahat ng impormasyong ito ang nagbigay sa akin ng lakas para manatiling nakatayo ngayon. Bumalik ako sa kasalukuyan, tinitigan ang mga maruruming plato. Daniel, Bianca, at Victoria. Lahat sila ay may mga time bomb na nakakabit sa kanilang mga katawan. At nagpasya ako na ngayong gabi. Sa gitna ng selebrasyong ginawa nilang entablado para ipahiya ako. Ako mismo ang pipindot sa buton para pasabugin ang lahat ng iyon. Ang ilaw sa kusina ay kumikinang. Nagre-reflekta sa mga kutsilyong nakasabit sa dingding. Kung kanina ay pumasok ako dito na lugmok at wasak ang puso, ngayon ay nakatayo ako ng tuwid. Ang awa sa sarili ay tinapon ko na. Ang biktima na laging nagpaparaya at umiiyak sa tahimik ay patay na. Ang mahinang asawa na si Angela ay wala na. Simula ngayon, si Angela, ang CEO, ang tunay na may-ari ng yaman, ang hahawak na sa palabas na ito. Kumuha ako ng ilang tissue at tinapik-tapik ang aking mukha. Tinitigan ko ang aking refleksyon. Ang mga matang kanina'y pula sa kaiiyak, ay ngayoy matalim, malamig, at puno ng kalkulasyon. Inilabas ko ang aking smartphone mula sa bulsa. Binuksan ko ang isang naka-encrypt na messaging app na ginagamit ko lang para sa aking pinakaloob na sirkulo sa negosyo. Ang aking mga daliri ay mabilis na nag-type ng mga utos na magpapabago sa buhay ng mga tao sa sala magpakailanman. Ang unang mensahe ay para kay Attorney Reyes, ang aking punong abogado. Attorney Reyes, oras na. Ipatupad ang plano ngayong gabi. Tumawag sa ating mga koneksyon sa lahat ng bangko. I-freeze ang lahat ng account sa pangalan ni Daniel. I-block ang lahat ng kanyang credit at debit cards. Gusto kong maparalisa ang kanyang pinansyal na estado. Sa loob ng 10 minuto, wala pang 1 minuto, dumating ang maikling sagot. Utos ninyo, Senyora Angela. Kumikilos na ang team. Ang mga account ay i-freeze dahil sa investigasyon ng kahina-hinalang transaksyon mula sa kumpanya ninyo. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa aking labi. Sunod na contact. Si Rico, ang hepe ng internal audit. Rico, ihanda mo lahat ng ebidensya ng pagnanakaw ni Daniel. Dalhin mo yan sa police headquarters ngayong gabi. Kausapin mo ang ating koneksyon doon. Magsampa ng opisyal na reklamo. Gusto kong maglabas sila ng arrest warrant at isilbi ito ngayong gabi. Dalhin ang mga pulis sa address kung nasaan ako ngayon. Mabilis ang sagot ni Rico. Handa na ang mga dokumento, senyora. Papunta na kami sa presinto. Aasahan ninyong darating ang mga pulis sa loob ng 1 oras. Ang huling mensahe ay para kay Sarah, ang aking personal property manager. Sarah, dalhin mo ang orihinal na titulo ng bahay na ito. Mag-print ka ng eviction notice. Dalhin mo ang ating special security team kasama ang mga pulis. Ngayong gabi, babawiin ko ang bahay na ito at palalayasin ang lahat ng iligal na nakatira dito. Masusunod, Senyora Angela. Naka-standby na ang security team, mabilis na sagot ni Sarah. Ikinandado ko ang aking telepono. Isang mabigat na pasanin ang nabunot sa aking dibdib. Naghanda ako ng isang napakalakas na bagyo. At ngayon,
Papalapit na ito sa bahay na ito. Ngunit bago iyon, kailangan kong magbigay ng isang maliit na palabas. Sa halip na magmukmok sa kusina, babalik ako sa sala ng may taas noo. Maglalaro ako sa kanilang isipan. Sisirain ang kanilang selebrasyon. At pahihirapan sila bago ko ibigay ang huling dagok. Inayos ko ang aking damit at buhok. Napansin ko ang mga bowl ng panna cotta na may prutas sa mesa, ang dessert na laging pinapagawa sa akin ni Victoria. Kalmado kong inilagay ang mga ito sa isang silver tray. Ang dessert na ito ang magiging huling matamis na matitikman nila sa kanilang marangyang buhay. Tinaas ko ang tray. Naglagay ako ng isang manipis, palakaibigan, ngunit nakalalasong ngiti sa aking mga labi at nagsimulang maglakad pabalik sa sala. Humakbang ako palabas ng kusina, patungo sa maliwanag na sala. Ang takong ng aking sapatos ay marahang tumutunog sa marmol na sahig. Sa aking mga kamay, ang silver tray na may panna cotta ay malamig at matatag. Habang papalapit ako, unti-unting humina ang tawanan at kuwentuhan. Isa-isa, napatingin sa akin ang mga miyembro ng pamilya. Tinitingnan nila ako ng may paghamak, pekeng awa, at halatang pagkainis. Si Daniel at Bianca, na magkatabing nakaupo sa sofa, ay napalingon din. Ang mukha ni Daniel ay nanigas. Si Bianca naman ay nag-cruise ng braso at tinaasan ako ng kilay. Si Victoria ay umirap. Hindi ko sila pinansin. Nagpatuloy ako sa paglakad ng tuwid at may taas noo. Ang ngiti sa aking labi ay ikinagulat nila. Inaasahan siguro nilang lalabas ako mula sa kusina, na namumugto ang mga mata at umiiyak. Inilapag ko ang tray sa gitnang mesa. Handa na ang dessert. Sabi ko sa isang malinaw at kalmadong boses na sapat na para marinig ng lahat. Pero bago ninyo kainin yan, may ilang bagay lang akong kailangang ayusin sa aking magiting na asawa. Kinuha ko ang mga annulment papers na inihagis ni Daniel kanina. Lumapit ako sa kanya at tumayo sa kanyang harapan. Nabasa ko na to. Sabi ko, iwinawagayway ang mga papel. Ang pinakanakakatawang parte ay yung hinihiling mong isuko ko sa'yo ang lahat ng ari-arian dahil nakikipisan lang ako sa'yo. Iyon ang totoo, Angela. Pasutsyot ni Daniel. Wala kang trabaho. Inuubos mo lang ang perang pinaghirapan ko. Napatawa ako ng mahina. Pirmahan? Paumanhin Daniel. Hindi ko gagawin. Mariin kong sagot. Inilapag ang mga papel pabalik sa mesa. Hindi ako magbibigay ng kahit isang sentimo dahil alam nating dalawa at malalaman na rin ng lahat dito kung saan talaga nanggagaling ang lahat ng pera. Bago pa siya makasagot, ibinaling ko ang aking tingin kay Bianca. Napakagandang bag niyan, Bianca. Puri ko sa kanyang designer bag. Limited edition, di ba? Siguradong hindi bababa sa 1,000,000 piso yan. Ngumisi si Bianca. Ipinagmamalaki ang kanyang bag. Siyempre, si Daniel, ang mahal ko ang bumili niyan para sa akin. Ganyan siya ka-generous. Ah, ganoon ba? Sagot ko. Dahan-dahang tumatango. Pero curious lang ako, Bianca. Alam ba ni Daniel na ang bag na yan, pati ang damit at alahas mo, ay binili para pagtakpan ang sangkaterbang utang mo sa mga online lending app? Biglang nawala ang ngiti sa mukha ni Bianca. Anong pinagsasabi mo, baliw? Inilapit ko ang aking mukha sa kanya. Nagtatanong lang ako, binili ba yan gamit ang perang ninakaw o perang inutang sa mga naniningil sa'yo araw-araw? O baka naman binili mo yan gamit ang pera ng tunay mong asawa na nagtatrabaho sa probinsya? Yung asawang iniwan mo noong tumakas ka sa mga debt collector mo. Namutla si Bianca. Ang kanyang mga labi ay nanginginig. Napatingin siya kay Daniel nang may takot at yumuko. Nagulat ang lahat. Sunod kong tiningnan si Victoria. Nagalit na nakatayo. Lumapit ako sa kanya at inabot ang isang sobre. Ano to? Sigaw niya. Kunin mo na, biyanan. Regalo ko sa kaarawan mo, sabi ko. Pilit kong isiniksik sa kamay niya ang sobre. Galit niyang pinunit ito at binasa ang laman. Sa loob ng 5 segundo, ang kanyang mayabang na mukha ay namutla. Nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay. Ang papel ay isang demand letter mula sa loan shark para sa kanyang utang sa investment scam.
na kailangang bayaran bago maghating gabi. Saan? Saan mo nakuha to? Bulong niya, puno ng takot. Marami akong paraan, Mama. Sagot ko. Ang sitwasyon ay naging isang tahimik na kaguluhan. Nang makita ang kanyang ina at bagong asawa na inaatake, nawalan ng pasensya si Daniel. Tumayo siya, namumula sa galit. Tama na, Angela. Tumahimik ka. Sigaw niya. Gusto mo lang ng pera. Dahil ayaw mong maanul nang walang nakukuha? Mukha kang pera. Kinuha niya ang kanyang telepono. Ita-transferan kita ngayon din. 100,000,000. Basta umalis ka na sa bahay na to. Tahimik lang akong nakatayo, naghihintay. Binuksan ni Daniel ang kanyang banking app. Nag-type siya ng 100,000,000 at pinindot ang send. Ngunit segundo ang lumipas. At ang galit sa kanyang mukha ay napalitan ng pagtataka. Ano to? Bakit ang bagal ng network? Sinubukan niyang tingnan ang kanyang balance. Biglang nanlaki ang kanyang mga mata. Sinubukan niya ang iba niyang banking apps. Pareho ang resulta. Access denied. Account frozen. Bulong niya. Binabasa ang mensahe sa screen. Please contact your nearest branch. Ano to? Bakit nakablock lahat ng accounts ko? Ang lalaking mayabang na nag-aalok ng 100,000,000 ay nakatayong maputla at nanginginig. Hawak ang isang teleponong wala ng silbi. Ang pagkataranta ni Daniel ay nauwi sa matinding galit. Anong ginawa mo, Angela? Sigaw niya. Lumalapit sa akin. H-in-act mo ang accounts ko? Hindi ako nagsabotahe. Kalmado kong sagot. May sariling sistema ang mga bangko. Kung makakita sila ng iligal na pera mula sa pagnanakaw sa isang kumpanya, syempre, i-freeze nila yan. Para sa investigasyon, ang salitang pagnanakaw ay nagpatigil sa kanya. Huwag mo kong pagbibintangan! Sigaw niya. Itinaas ang kanyang kamay para sampalin ako. Hindi ako kumurap. Sige, sampalin mo ko, Daniel, at sisiguraduhin kong ang kaso mo ng pagnanakaw ay madadagdagan ng kasong domestic violence. Mabubulok ka sa kulungan. Natigilan ang kanyang kamay sa ere. Ito na ang tamang oras. Inilabas ko mula sa aking bag ang isang makapal na asul na folder ang resulta ng investigasyon ni Bautista. Inihagis ko ito sa mesa sa harap niya. Buksan mo at basahin mo yan. Isang tiyuhin ni Daniel ang kumuha ng folder. Habang binabasa niya ito, nanlaki ang kanyang mga mata. Daniel, ano to? Tanong niya. Itinaas ang isang papel. Termination letter. Dahil sa pagnanakaw ng mahigit 2 bilyong piso sa kumpanya, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Peke yan, kasinungalingan. Sigaw ni Daniel. Kumuha ako ng isa pang dokumento. Ito ang bank statement. Patunay kung saan napunta ang ninakaw na 2 bilyon. Sabi ko, inihagis ito sa kandungan ni Bianca. Ibinili ng kondo ang babaeng ito, isang babaeng hinahabol ng mga online lending app, na puno ng sigawan at bulungan ang silid. Nawalan na ng kontrol si Victoria. Demyo ka! Lumayas ka sa bahay ng anak ko. Napatawa ako ng malakas. Bahay ng anak mo? Victoria. Muli, may kinuha ako sa aking bag. Isang makapal, luntiang dokumento, na may gintong selyo ng Land Registration Authority. Ito ang orihinal na titulo ng bahay na tinatapakan natin. Sabi ko ng malakas, ang tunay na titulo, Victoria, hindi yung pekeng ipinagawa mo para isangla. Basahin ninyo ang pangalan ng may-ari. Sabi ko, Aguila Prime Holdings Inc., isang property company. Anong kinalaman yan sa'yo? Desperadong sigaw ni Daniel. Ngumiti ako ng malapad. Ang kinalaman niyan ay dahil ako, si Angela, ang nagtatag, may-ari, at CEO ng Aguila Prime Holdings Inc. At ako rin ang majority shareholder ng kumpanyang pinagtatrabahuan at ninanakawan mo. Muling bumagsak ang katahimikan. Ang totoo, itong bahay, ang kotse mo, ang pagkain ninyo, lahat galing sa pera ko. Kayo ang mga linta. Kayo ang nakikipisan sa akin. Ang katahimikan ay biglang binasag ng malakas na tunog ng sirena ng pulis sa labas. Mabilis na umikot ang mga ilaw na pula at asul, tumatagos sa mga bintana.
Bumukas ng malakas ang pinto. Pumasok si Sarah, ang aking property manager. Kasunod ang 100 pulis at security personnel. Magandang gabi, Senyora Angela. Naka-standby na po kami. Ayon sa utos ninyo. Ngumiti ako. Salamat, Sarah. Simulan nyo na. Isang police inspector ang lumapit. Ikaw ba si Ginoong Daniel? Ako nga po, sir. Isang hindi pagkakaunawaan lang po ito. Ginoong Daniel, inaaresto ka namin para sa kasong pagnanakaw ng mahigit 2 bilyong piso. Malakas na sabi ng inspektor habang ipinapakita ang warrant. 2 pulis ang lumapit at pinusasan si Daniel. Angela, tulungan mo ko. Patawarin mo ko. Sigaw niya. Umiiyak. Kakaanul mo lang sa akin kanina, Daniel. Malamig kong sagot. Ngayon, harapin mo ang bunga ng kayabangan mo. Habang hinihila si Daniel palabas, sumabog ang isa pang kaguluhan. 3 malalaking lalaki ang pumasok, mga debt collector ni Bianca. Ayan siya! Bayaran mo ang utang mo! Sigaw ng isa. Hinablot nila ang mamahaling bag at alahas ni Bianca. Mas Daniel, tulungan mo ko! Iyak niya. Lumayo ka sa akin, babaeng malas. Sinipa siya ni Daniel. Samantala, inabutan ni Sarah si Victoria ng isang dokumento. Senyora Victoria, dala ko ang eviction notice. Mayroon kayong 10 minuto para lisanin ang property na ito. Napaluhod si Victoria. Nagmamakaawa sa kanyang mga kapatid. Ngunit tinalikuran siya ng lahat. Puno ng hiya at galit. Isa-isa silang umalis. Iniwan si Victoria na umiiyak sa gitna ng sala. Habang inilalabas ng security ang kanyang mga gamit. Lumabas ako at nakita si Nina, nakatago sa mga halaman. Ngumiti ako at inilahad ang aking kamay. Magkahawak kamay kaming naglakad palayo. Nilagpasan namin ang aking biyenan. Nayakap ang kanyang maleta sa damuhan. Ang kabit ng asawa ko, na pinaliligiran ng mga maniningil. At ang police car, na magdadala sa aking asawa, patungo sa kanyang kapahamakan. Iniwan ko ang aking nakaraan. Sinalubong ang isang bagong buhay na matagal nang naghihintay. 1 taon makalipas. Ang sikat ng araw ay tumagos sa mga salamin ng aking opisina sa ika-4 na palapag ng isang skyscraper. Iba na ang aking itsura. Nakasuot ako ng isang mamahaling business suit. Sa aking mesa ay nakalatag ang isang business magazine. At ako ang nasa cover. Ang headline, Angela, mula sa anino tungo sa tagumpay. Isa sa mga pinakamaimpluwensyang babaeng CEO. Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang isang masayang bata. Si Nina, nakasuot ng malinis na uniforme mula sa isang international school. Mama Angela, perfect po ako sa math exam. Sigaw niya. Niyakap ako. Simula noong gabing iyon, ligal ko nang inampon si Nina. Para sa pamilya niya, pabigat siya. Para sa akin, siya ay isang anghel. Napakagaling mo, anak. Dahil dyan, mamimili tayo ng mga bagong libro sa weekend. Sabi ko. Pagkatapos, binuksan ko ang isang folder na ipinadala ni Bautista, 1 taunang ulat tungkol sa kinaroroonan nila. Gusto ko lang siguraduhin na ang karma ay gumagana ng perpekto. Unang pahina. Isang litrato ni Daniel. Nakasuot ng orange na uniforme ng preso. Payat. Maraming puting buhok. Nahatulan siya ng 8 taong pagkakakulong. Binubuli ng ibang preso. Sunod na pahina. Si Bianca. Palipat-lipat ng tirahan. Nagtatago sa mga pinagkakautangan niya. Ang kanyang ganda ay nalantang na dahil sa takot at hirap. Huling pahina. Ang aking dating biyenan. Si Victoria, itinakwil ng buong pamilya para mabuhay at makabayad sa loan shark. Nagtatrabaho siya ngayon bilang tagahugas ng plato sa isang maruming karinderya. Ang mga kamay niyang dati puno ng alahas ay ngayoy magasgas at puno ng sugat. Ang universo ay may napakagandang pagkamapagbiro. Isinara ko ang folder at inihagis ito sa paper shredder. Ang tunog ng makinang pumupunit sa mga papel
Ang perpektong pagtatapos sa kuwento ng aking nakaraan. Tumingin ako kay Nina, na masayang nagkukulay. Ang aking bagong buhay ay nagsimula na ng perpekto. Wala nang pagpapanggap, wala nang mga luhang itinatago. Ako si Angela, nakatayo sa sarili kong mga paa, at tinatamasa ang bawat segundong ipinaglaban ko. Tapos na ang laro. At ang nagwagi ay magpapatuloy sa paglakad nang hindi na muling lilingon pa.